matinding sinampa na kaso ni Mayor Sonny Trillanes. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Former Senator Sonny Trillanes and running for mayor ng Caloocan, Sonny Trillanes, mga kababayan ko. Sinampahan ng kaso si Pulong at kasama din si first gentleman ng Vice President na si Mr. Carpio. Mga kapatid, tuluyan na pong pumutok ito at muling bubuhayin, mga kababayan ko, para mabigyan ng hustisya yung paglilitis. Panoorin po natin to, mga kababayan ko. Let's do this! And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to follow, like, and subscribe dito sa ating channel nang sa ganun ay lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Kaya ano pang hinihintay mo, hit mo na rin yung notification bell para hindi ka mawawala pag live stream ako. Gawin natin to. Sa pangmalaking balita, naharap sa reklamong drug smuggling at korupsyon si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Tama ba ako ng inyong naririnig, mga kababayan ko? Nakaharap sa kaso itong si former presidential son and 1st District Representative Duterte sa drug smuggling and ano ba? May isa pang kaso, I forgot corruption, graft and corruption. Mga kababayan ko, tuloy. At siyam na iba pa, kaugnayan ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Mga kababayan ko. This case is way back 2017, but in 2024, mga kababayan ko, naungkat ito ulit, mga kapatid. At mabibit-bit po sila dito ngayon, mga kababayan ko. Ito ba't nga ba ngayon to? Pag-uusapan din natin yan. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV. Uy, nakita pa ako sa TV Nakita pa ako. O pala yun. Sa pintuan pa ako. Kitang-kita pa ako sa pintuan, no? Andyan pala ako. Hindi ko alam. Kasama pala ako dyan. Trillanes IV, laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Nako. Alam mo, malalimang usapan to mga kababayan ko Sa kanyang complete affidavit, Wait lang. Sino to? Parang kilala ko to Sino to? Parang kilala nyo ba to? Vlogger to, di ba? Vlogger to. Tuloy. Nasihan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Express lane Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Naku. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Naku. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment. Nako. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na Eto, mga kababayan, ulitin ko lang dito para makita nyo. Ito. Yan, ito. Dito tayo mag-start. Trillanes IV, laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Ayan. First question, mga kababayan ko, buksan natin tong kaso na to. Mga kababayan ko, to open
the mind of the Filipino people. Sakto to, patasan laban, hindi bulag ang taong bayan. Noon kasi nung nililitis to mga kababayan ko, pag 6.4 billion na volume na yan, mga kababayan ko, pag sinabi nga, hindi, ganito, ganyan. Kay Duterte lang kami. Di ba? Ngayon patas na tayo. Kasi wala na sa posisyon niyang mga yan. Tama? Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Hello, Tita Judy Basco and Tita Lily Ragasa. Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. First question, mga kababayan ko, no? Di ba kayo nagtataka? Mga kababayan ko? Di kayo nagtataka? Bakit nakalusot ang 6.4 billion na illegal na gamot na yan dito sa Pilipinas? Bakit nakapasok yan? That's the main question na gusto ko malaman ninyo, mga kapatid. Paano nakapasok yan at nakapenetrate yan sa Pilipinas under the Duterte administration? Mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan, anong meron? Mga kapatid, tuloy. At dating Customs Chief ni Canorfa Eldon. Di ba? Sangkot dito ang BOC. Sangkot dito ang BOC, dating BOC Chief. Paeldon, dating First Gentleman ni Sara. Sangkot din dito, mga kababayan ko, si Pulong at siyam na iba pa. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Diba? Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ang laking pera nito, mga kababayan ko, nagkataon. Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration Tama. nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Correct ka dyan, Mayor Sani. Eto, mga kababayan ko, the first question, mga kababayan ko, natatakbo sa isip ko dito, paano nakapasok, mga kababayan ko, sa Pilipinas ito? Think of it, mga kababayan ko, 6.4 billion worth illegal na gamot. Mga kababayan ko, wait lang, papasokin ko yung aso ko. Ingay. I'm sorry. Yung aso ko kumakatok. Si Mar. Okay, ito. Marcos. Sisay. Dito. Ayan. Oh, teka lang. Naka-live si Papa. Oh, naka-live si Papa. Oh, di ba? Cute. Tingnan na, naka-live ako. Saka lang. Marcos. Marcos is pangalan. Yun naman yun na Marcos. Makulit yung aso ko na yan eh. Laging kumakatok. Marunong kumatok ng pintuan. Wow. Anyway, mga kababayan ko, let's go back to our topic, mga kababayan ko. No. Malaking usapin to, mga kababayan ko, kung tutuusin. Paano nakapasok sa Pilipinas yung ganung kalaking shipment na 6.4 billion pesos na illegal na gamot na ipinasok, mga kababayan ko, dito sa ating bansa. Ito, guess what, mga kababayan ko? Na-ship ng China. Nakarating ng port ng Pilipinas. Nadaan pa sa pass lane, mga kababayan ko. Pass lane! Express lane. Nailusot sa Bureau of Customs, mga kababayan. At ang nangyari, mga kapatid, na-raid yan sa Valenzuela. Sa warehouse ng kaibigan ni Duterte. Mga kababayan ko. Yung po pinakamatindi dito, mga kapatid, napakalaking tanong po nito. Bakit hindi pinakinggan si Mayor Sani Trillanes nung senador pa siya, nung nililitis ito sa Senado? Bakit? Mga kababayan ko, number one, mga kababayan ko, si Trillanes during that time is anti-Duterte. Dahil namumuno si Duterte, lahat napapasunod niya. Mga kababayan ko. Number two, mga kababayan ko, kayang-kaya nilang laruin even the SC. Mga kababayan ko, dahil kaalyado rin nila. At ngayon, mga kababayan ko,
Yung inilalaban po ni Sunny Trillanes noon pa man sa laban na to ay mabibigyan na ng magandang laban because sa DOJ na po ito pinail sa Department of Justice labang kay Pulong Duterte at siyam na iba pang sangkot dito. Mga kababayan ko, yung po pinakamatindi, mga kapatid. No? Yung po pinakamatindi. Napakatindi po niyan. Bakit? Can you imagine, mga kababayan ko, kung hindi nasabatayan ng gobyerno natin noon, yung 6.4 billion pesos na yan at nakawala yan sa kamay ng mga tulak pusher at nagtutulak ng pinagbabawal na gamot sa mga lugar-lugar natin, di ang daming napahamak na naman na Pilipino. Diba? Di ang dami na naman napahamak na Pilipino nito. Ang dami na naman sisirang buhay. Marami na naman sisirang utak ng mga kabataan. Malalason ang pinagbabawal na gamot na yan. Imagine niyo kung nakapasok yan, naka-intercept yan, ilang pamilya ang lalasunin yan. Milyong-milyong Pilipino sa katiting na gramo. Yan po yung inilalaban ni Mayor Sunny Trillanes na gusto niyang panagutin yung gumagawa nito. Kaso nga lang, nung panahon niyang senador siya, dahil nasa kapangyarihan, yung magtatay, wala siyang laban dahil pagtutulong-tulungan siya. Maraming salamat po sa super chat ni Tita Judy Basco. Tita Judy, maraming salamat po sa super chat niyo po. Wala siyang laban dahil pagtutulong-tulungan siya. At ngayon, mga kababayan ko, dahil sa patas na po ang labanan, mga kapatid, maganda na po ang laban ngayon. Sa DOJ natin dadalhin ang laban. Gigugulong po ang kaso nito. Pag-uusapan to. Mga kapatid, tuloy. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Uy, sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko itong si Michael Yang, itong si Charlie Tan, mga kababayan ko, nagtatago to ngayon. Nasa Croatia. Noong Duterte administration, Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Ayan no. Alam mo kung mapatunayan itong alam mo, pag ito napatunayan sa korte, mga kababayan ko, automatic magtatago yung mga yan. Sa totoo lang, mga kababayan ko, isa tong malaking patunay Isa tong malaking patunay, mga kababayan ko, isa tong malaking patunay na kinawawa nila si Trillanes talaga. Ayan no. Alam nyo, malaking impact to Hindi lang sa karir ni Senator Trillanes Nakakaawa kasi, mga kababayan ko. Imagine niyo, binaboy ng sambayan ng Pilipino nang dahil lang sa maling paratang. Mga kababayan ko. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Who is the real drug lord? Diba? noong 2018, Ito, I remember this, mga kababayan ko. Tuloy natin. kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio pero binasura ito ng ombudsman Siyempre, kaalyado ni Duterte yung ombudsman, talagang ibabasura yun. Appointed niya yan dahil sa lack of basis. Ibinasura Lack of basis. Ayan na nga, alam mo, nakakatawa tong no, ombudsman, no? Lack of basis. Saan kayo makakita? Naipuslit. Ito naipuslit. Pakinggan nyo mabuti Naipuslit sa Bureau of Customs. Imposibleng walang alam si Paeldon. Tandaan nyo to, sa customs, pag gumalaw ang isa dyan, lahat nagkakaroon. Tama? Correct me if I'm wrong.
Lahat yan nagkakaroon. Second, mga kababayan ko, sinong protector, sinong contact para hindi umingay, sinong humawak at nag-facilitate nito. Maraming salamat po, Ma'am Eva Punsalan, for membership. Naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldo noong 2017. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala Ito simple lang to. Sabi dito ni Pulong, mga kababayan ko meron akong banat kay Pulong dito eh. ni Trillanes sa korte. Sabi ni Pulong dito sa statement niya, this is welcome development. Mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas pagdinig at hindi na sa Korte ng Facebook at utak ni Trillanes na sundalong kanin. Okay, sundalong kanin sabi niya. Ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na inosente siya. Nanindigan siya, inosente siya. Okay. If Pulong Duterte is watching right now to my channel, and I challenge everyone na influencer na nagko-content ng politika at maitatopic nyo to, I challenge Pulong Duterte na maghubad ka ng damit mo. Kung talagang malinis ka at inosente ka, pwede ba naming makita ang likuran mo? Yun ang laban dito. Di ba? Because Senator Trillanes said, mga kababayan ko, former Senator Trillanes said, mga kababayan ko, na meron kang tattoo sa likod ng triad. Kapag napatunayan namin na ang tattoo mo dyan sa likod mo ay triad, sangkot ka dyan. At kung hindi ka sangkot dyan, well, if you want to clean your name to the public, pakita natin, mga kabayan ko. Diba? Kasi kung hindi totoo to, para ka nang gigigil at affected ka. Di ba? Hindi, totoo lang ako Kasi malaking katanungan yun eh. Sabi niya, no way. Di ba? Sagot niya, no way. Naalala ko yun eh, no way ang sinabi niya. Di ba? Kasi kung wala kang tinatago talaga, papakita mo yung likuran mo eh. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Kung wala ka talaga tinatago sa publiko, wala kang wala kang gustong ipano, wala kang ibig sabihin, dapat ipakita mo yung tattoo mo sa likod mo kung may tattoo ka talaga. 'Di ba? Hindi, totoo lang, mga kababayan ko Kung wala ka talagang inatatakutan at kung malinis ka talaga, sige, maniniwala ako kay Pulong, mga kababayan ko. No? Maniniwala ako kay Pulong, mga kapatid, kapag ang likuran niya ay walang tattoo ng triad. Mga kababayan ko, walang tattoo ng triad. Di ba? Kasi gusto natin patunayan if Pulong Duterte have a tattoo ng triad, mga kababayan ko, malaking problema yun. Diba? Totoo. Kasi kung wala talaga siya tinatago sa Pilipino at kung malinis talaga, like he said on his statement, pakita mo yung likuran mo. Diba? Patingin kami. Pwede naman siguro, diba? For House Representative of 1st District ng Davao. Para malaman natin kung talagang totoo. Kasi dito natin malalaman kung sinungaling si Trillanes. Diba? Si Mayor Trillanes, kung talagang chismis lang ba yung patumong triad sa likod. Tuloy. At kumpiyansa siyang malilinis din ang kanyang pangalan. How can you imagine na malilinis mo pangalan mo for the 51 billion nga lang? Hirap na paniwala, ang hirap ng pagkatiwalaan ka.
Umaasa rin daw ang kongresista na lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya laban kay Trillanes. Patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faldon at iba pang akusado pero wala pa silang sagot. May ihain pa raw na ibang reklamo si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Eto yan sabi na maybe next week marami pa daw ihahain si Mayor Sonny Trillanes. That's true, mga kababayan ko. Ako lang sa lahat ng mga binibintang dito, nasubaybayan natin to. And I know some of you guys, way back 2017 ay nakatutok dito sa mga issues na to. Ang pinakagusto kong malaman ninyo, mga kababayan ko, pinakagusto kong malaman nyo, yung tattoo sa likod niya. Kasi dito natin mapapatunayan kung malinis talaga si Pulong Kasi pag nasa korte, sa korte mga kababayan ko, pwede nyo mauto ang ng judge, pwede nyo mauto ang abogado nyo, magagaling ang abogado nyo. Pero sa mata ng taong bayan, hanggang hindi nagpapakita ng likuran, si Pulong walang maniniwala. On public, mga kababayan ko. Ganun lang yon. Buti pa si Bongo, pinakita niya yung likuran niya. Diba? Oh. Kasi ganito yan for sure, mga kababayan ko, if Pulong Duterte, kung sakali lang meron itong tattoo sa likod ng triad, mga kababayan ko, hindi niya to pwede pabura. Kung ipapabura niya, magke-keloid. Magiging ganito. Ito niyo yan? Keloid. Magke-keloid yan. Hindi mo pwedeng burahin yan. Pag binura mo yan, tandaan mo, sa triad, point of no return. Pag pumasok ka dyan, wala nang labasan yan. Ganun ang rule dyan. Kaya pag binura niya yan, tama tayo nang hahatol sa kanya. Ganun katindi yun, mga kababayan ko, yan triad na yan. Kaya siguro, masasabi ko sa ngayon, baka meron. Tanong lang baka meron. I'm not saying na meron. Baka lang meron. Okay? Kaya ayaw ipakita. Yun ang thinking ko dito. Mga Duterte sa mga susunod na linggo. Kaya nga buti na nga lang nagsasampa si Mayor Sonny Trillanes ng ganyan. Alam nyo, malaking improvement na to sa bansa natin. Kasi mas masasawatan natin yung mga taong gumagawa ng kalunus-lunus at karumal-dumal na ganyang mga gawain.